be seated. To formally open our program with words of inspiration and warm welcome, let us hear from the ever-supportive school leader on behalf of their school principal. Let's welcome the head teacher B of Tagbani National High School. Ladies and gentlemen, let us warmly welcome Ma'am Michelle S. Tibil for her welcome address. Ayan. Magandang gabi sa mga anak ng Diyos. Okay. Kumusta ang inyong stay dito sa Tanday National High School? Medyo sinalubong kayo ng isang mahaba-habang brown out. Ano po? Okay po. To our Oriental Mindoro District Supervisor, Reverend J. Morante, to our Adonai Division Superintendent, Pastor Novel Nal, and to the President of the Oriental Mindoro United Youth Fellowship, Ma'am Beth Casimiro. Hindi ko makita ko na saan si Ma'am Beth. And to the different pastors of the 8 divisions of Oriental Mindoro, to the visitors, at sa lahat po ng mga anak ng Diyos, a pleasant and blessed evening to everyone. It is such a great privilege for Tanday National High School to be chosen as your venue of this province-wide youth fellowship. Though kami naman po ay nag-prepare, but of course, as much as we really want to give you your most convenient and most comfortable stay here at Tanday National High School, we cannot deny the fact that we really have shortcomings. Ano po, kung ano man po ang aming mga shortcomings, ay alam po namin na lubos na nauunawaan ng anak ng Diyos. Kayo na po ang pumunok. Ano po, ako po ang nasa inyong harapan ngayong gabi sapagkat ang aming pong school principal 3 ay nasa abusan po for palarong pambansa. Kasi meron po siyang hawak na committee, so hindi po pwedeng mawala siya doon. And this province-wide encampment ay nagkaroon po ng katotohanan through the endorsement po ng letter ni President Beth. Through her letter, we endorse the letter to the Schools Division Office with the approval of our Schools Division Superintendent, Ma'am Maria Luisa Serrano. And with regards po sa inyong mga pangangailangan araw-araw, please don't hesitate to approach us. Nandiyan na po kami sa office. Araw-araw din po kami nandiyan. Maliban lang po bukas ng hapon because we're going to have luksang paangal para po din sa aming isang kasamahan na nawala po. And then, with regards po sa water supply and maintenance, nandiyan po ang aming facility coordinators, Regine Soriano. Kanina po ay nakakataong pagbayad na po siya ng staff. And then, with regards po sa electricity and lights, nandiyan po ang aming electrical and installation maintenance teacher, Sir Jesper Yas. Na nakataong pagbayad na rin po siya ng ilan sa mga staff natin. With regards po sa waste management, ay nandito po ang from time to time, araw-araw po ay may mag-check po ng mga teachers. Ano po, kanina pa narinig ko sa orientation yung with regards po sa waste management. Thank you so much po. And
May your 3 days here at the National High School be filled with joy, no, and be filled with the Holy Spirit, and with the guidance of our Almighty God. May you be stay connected, no, to the presence of our God and of our God and Savior Jesus Christ throughout the camp until the most awaited moment of all Christians, no, the second coming of our Jesus Christ. So, in behalf of 1,564 students of the National High School and 78 na po pala kami because we have 2 teachers na naka-Lord na po within just 2 months. So, 78 teaching and non-teaching staff, and our school principal 3, Sir Gerald H. Scuria. We are warmly welcome, all of you here at the National High School. God bless everyone, and mabuhay ang lahat ng anak ng Diyos. Thank you so much, Michelle, for your warm and inspiring welcome message. And now, as we officially begin this exciting and meaningful gathering, let us all proceed to the declaration of the camp opening to be led by Sister Elizabeth Casimero, the Oriental Mindoro Forester Youth President. Let's give her a big round of applause. Good evening, Oriental Mindoro Forester Youth! And magandang gabi sa inyong lahat. So it is my pleasure to declare the opening of this Camp 2026. So tonight, we gather not just as an individuals, but as one community, united by shared mission, united by shared passion, and a shared purpose. This camp is more than an event. It is a journey where differences are set aside, strengths are combined, our hearts are aligned together toward something greater than ourselves. As we begin, we will learn to collaborate, to support one another, and to grow together. Let us embrace this opportunity to discover our purpose and merge our talents, ideas, and energy to create lasting impact. With that, it is my joy and proudly declare the Oriental Mindoro District First World Youth Camp 2026 with the theme Merge, Bound by Purpose is now officially open. Thank you, and God bless us all. Now that our camp has been officially declared open, let us prepare our hearts and lift up the name of the Lord through a powerful time of praise and worship. Let us welcome the Oriental Mindoro Forester Youth Music Team as they lead us into the presence of God. Of the wall of Jericho. So according to Joshua 6 verses 1 to 27, so to sum it up, the wall of Jericho collapsed because of the final launcher of his people. So I invite everyone to stand up if you are one of those people of God. Hallelujah!
that you are our God. Hallelujah. Praise the Lord. You deserve to be praised. In the name of Jesus, let your spirit fill this place. Hallelujah. Hallelujah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. That's why here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah. Thank you, Lord, for your nice presence. Thank you, Lord, for this place with your presence, Lord God. Lord, the purpose that we are here is to worship and adore you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise your holy name. Praise you, Lord, in the name of Jesus. Continue to bless each and every one of us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, send us out, and we will be your hands and feet. We will be your voice. And every time we speak the name of Jesus. Hallelujah. Let's clap our hands. Sing to the Lord. Hallelujah. Praise to Jesus.
presence of our Almighty God. Lord, we are your instrument. Make us as a vessel of your grace, as a vessel of blessing each and every one. Because there's no one that is holy. Hallelujah. I am
loud, church. Praise you again and again. Let's sing this song. As an act of worship and thanksgiving to the Lord, we now come to our offertory or giving time. Let us welcome the Jaira division as they lead us in this special part of the program. Isang mapagbalang gabi po sa inyong lahat. Bagaman ako ba'y kinakabahan kasi first time po magsalita sa ganito kadaming kabataan, pero ako ba'y nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy akong ginagamit sa mga itong gawain. So bago po tayo magtungo sa pagkakaloob, kaya di po basahin po kayo ng verse na matatagpuan sa ikalawang Korinto 9 verse 7. Nasabi po dito, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng saya. Alam ko po bawat isa dito ay nakaranas na nakapuntihan ng Panginoon sa kabila ng kakulangan sa buhay, nandun yung pagkilos ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, malinaw po yung kanyang salita na magaan lang sa kalooban, hindi pinipilit ng Panginoon kung ano lang yung kaya mo. Kasi ang pinipilit ng Panginoon is hindi yung laki o yung liit ng ibibigay mo, kundi ang Panginoon ay nakatingin sa laki ng pananampalatayong bilang isang Kristiyano. Kaya po sa pagkakabang ito, tinatawagan ko po ang Jaira Division Youths para po sa special number. Sige po lahat po ng youth dito po sa lahat.
Again. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kaloob na aming nalikong, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na maging nagabitan nito, Lord God, sa mga susunod niyo pa pong gawain, Panginoon, at maging, Lord God, sa mga gawain
gawain ng mga kabataan, Panginoon. Patuloy niyo, Panginoon, ang pagpapala at pabor na siksik, liglig at umaabot na pagpapala, Lord God, sa lahat na nagkaloob, Panginoon, maging sa mga hindi nakapagbigay, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, ang mataas na kapurihan, pagdakila at walang hanggang pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Once again, thank you so much to Gyro Division. And now, for our word of the Lord, or word of God, let us hear our guest for tonight. She is a 64 years old with young heart, born on August 30, 1961 at Santo Domingo, Nueva Ecija, the eldest of the siblings of Vicente Serrano and Conchita Apelo Serrano. Her spouse is Reverend Porfirio Guro Jr. with 5 kids and 5 grandsons or grandkids. Her educational background: she graduated in elementary at San Pascual Elementary School, while in high school from St. Dominic High School, a private Catholic school. She took her undergrad at Rojas College from 1991 to 1996 and sponsored by a pastor. She earned her 30 units in MA and passed her Compre in MA High Schooling sponsored by a priest and Knights of Columbus. For her occupation, she is a former daycare worker from 1987 to 1995, a pioneer of ECW in San Rafael and Little Tanawan. 25 years as a public school teacher and a retired Master Teacher 1 in San Mariano Elementary School from 2023. Presently appointed as ORMTC Coordinator. She pursued her college days even with 3 kids already. Praise God for God's presence, provision, and protection. To God be the glory for all she has done to her. Please welcome Pastor Lorna Serrano Guro. Praise God! Pero clap na po kasi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi mga young people. Praise the Lord. Sa lahat ng bumubuo ng youth camp na ito for year 2026, headed by Ma'am Beth Casamiro, sa lahat po ng Oriental Mindoro District Councils and Cabinet members, headed by Reverend J. Morante, sa lahat po ng mga campers, sa mga magulang, sa lahat ng mga pastors, di ko na po babanggitin ang inyong pangapalanan, baka po ako'y may malimutan. Sa principal ng Tagay National High School, headed by Sir Gerald Pulia, represented by Ma'am Pibio. Sa iyo pong lahat, isang mapagpala at maligayang gabi sa bawat isa. Praise God! Kung mayroon man po akong itinagagalak ngayong gabi, ay ang makita ang bawat mga kabataan na nagkaroon ng right decision tonight. Ang inyong bakasyon ay 2 months. But praise God, ang isang linggo ay inyong ipinagpasya sa inyong mga buhay na makadalo sa ating summer youth camp. And for that, let's give a round of applause for the Lord. Hallelujah! Ang oras po natin ay piligrong oras na. Nawa, sabi nga ng isang speaker,
kapag daw po ang isang driver o ang mga pasahero sa isang sasakyan ay sumakay, everybody is praying. Subalit kapag may ganitong mga pagkakataon at nasa church ang mga member, everybody is sleeping. Nawa ngayong gabi, wag po niyo akong tutulungan. Amen po ba? Kasi tuwan po natin kung kayo po ay may marinig na puntos na kung saan tayo po ay kinukulit ng Word of God, palakpakan po natin ang Diyos at tayo sumigaw ng praise the Lord! Hallelujah! Amen! Ang ating pong paksa, bound by purpose. Ako'y naniniwala na ano man ang ating mga kalagayan sa gabing ito, ano man ang ating mga kapagulan, we are initiated by the power of the Holy Spirit to unite with one another. Sabi nga, merge means to achieve a specific common goal. And in spiritual essence, it says there, becoming one with God. So tayo po, ngayong gabi, ay nagkakaisa para sa gawain ng Panginoon. At ito'y kitang-kita sa mga Pilipino. Amen ba? Number 2, sabi doon, merge is living in unity with others. Ang inyong pagdalo ay isang deklarasyon ng inyong pakikiisa sa kapwa mga mananampalataya, kapwa kabataan sa isang iglesia. Amen. And number 3, sabi doon, merge means allowing our life to align and join with God's will. And this will be the focus of our topic tonight. To align. Sabihin nga natin? To align. What does to align means? Sisikapin ko po ng ating message ngayong gabi ay matapos within 30 minutes. Kapag sabi ko nga kanina, ang oras natin ay ticket group oras na. That's why we are trying our best to finish this talk within 30 minutes. At kapag po umabot na ng 30 minutes, pumalakpak ng malakas ang lahat ng young people. Sige po, bisa na lang kampusin. Okay, pumalakpak tayo ng malakas kapag may 30 minutes na para malaman ng senior kung oras na para magtapos. Okay, praise God. What does to align means? Alright? Ibigay sa aking pointer dito, I will try. Okay, pwede pong pakibasa ng bawat isa, lalo na yung side nito. Ready, begin! Means something to proper position, agreement, or harmony to something else. Kumbaga, inilalagay tayo sa ating mga posisyon sa tamang kinatatayuan or isang agreemento or harmony. Parang sa music din, iba't ibang instrumento, pero dapat ay merong pagkakaangkop-angkop. Kumbaga, key of A, yung guitarist, key of A din yung
drummer, key of A din yung keyboard. Sapagkat kahit sila puro magagaling, kapag hindi iisa ang tono, it's not in harmony. Amen? So that is to align. Okay, what else? Conceptually, what does it mean? Okay. So physically, sabi dito, to arrange things in a straight line or positioning them correctly to achieve proper order and structure. Wow! Physically, napakagandang tingnan ang ating mga upuan because it is in alignment. Okay? Subalit kung yan ay hindi in align, hindi magandang tingnan. Then, conceptually, to bring your thoughts and actions into agreement. So, in conceptual, alignment means yung ating mga pag-iisip. Now, tonight, we are physically present and mentally present. Sino dito ngayon physically present and mentally present? Palakpak ang kamay sa Panginoon. Amen. Amen. And spiritually, to align means submitting your will to God's will. Ulitin nga po natin, submitting your will to God's will. That's the meaning of alignment. So tonight, let us open our verse that says like this. Everybody, shall we read our text for tonight? Amen. Lord, ngayon po gabi, samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Hayaan mo po ang iyong salita, ang siyang magsalita sa aming kalamitan. Ikaw po ang makita, ikaw po ang malitaas, ikaw po ang maluwalhati sa buhay ng mga bansa. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Dito po sa ating text, we will consider 3 spiritual points upang makita natin at masiyasat natin kung ano ang kahulugan ng tinatawag natin to align. Anyway, in everyday life, alignment matters. Katulad din na disconnected ang alignment ng hormiko, na-delay ang gawain natin. At dahil na-delay, nagsimula tayo ng delay. At maaaring mag-create ng another connection. Kasi dami na, naantok na yung iba. Pero naniniwala ako yung people, na kaya nating magtagal ng 2 oras. Ay, parang sabi mo kanina 30 minutes lang, ngayon ay 2 oras. Sabi nga, naantok na pag sa Word of God, pero pagdating mamaya sa kanilang mga cabin, yan na. Gising na gising pa, dahil may internet na. Meron ng kuryente. Pagtataka po ako, mauso yung cellphone, bakit ang mga ibon sa bahay ay nag-iphone? Di ba napansin? Daming ibon sa ating mga bahay, kahit sa mga kubo kung saan yung nato yung mga young people. Kasi pag tinawag ng lola at lolo, pakihugasan ng pinggan muna, sagot ng bata.
Wait lang, ma. Wait lang, ma. Pag tinawag ng lolo, wait lang, ma. Wait lang, ma. Puro wait. Kaya ang mga ibon sa mga bahay, nung mausap ang cellphone, doon namahay. Napansin niyo? Meron ba sa inyo yun? Ayaw umamin ng mga kabataan. Okay. So, tingnan natin. Okay. Anong tawag natin dito? GPS. Okay. Saan ginagamit ang GPS? So, ayan. Saan ginagamit ang GPS? Yes, ang GPS, this is what we call a pinpointing position. No? Yan ang ating ginagamit. At ito ay madalas na ginagamit ng driver. Pansinin natin sa Manila, pag sumakay tayo ng taxi, meron na talaga nakalagay doon. Sabihin mo kung saan yung destination, and automatic, dadalhin ka doon through the use of the GPS. Tingnan nga natin. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina, from our text, we consider the 3 spiritual points. Number 1, alignment requires surrender. From this verse, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trust, meaning the firm belief in the ability or strength of someone. Kapag ikaw nag-trust, yung iyong paniniwala dun sa taong pinagkakatiwalaan mo ay naroon. To lean, sabi naman doon, depend for emotional support or advice during difficult times. Pag sinabi dito, parang nakahilig ka na sa isang taong pinagkakatiwalaan mo na makakatulong sa iyo in time of your difficult times. And that is the meaning of surrender. You trust and lean to someone because surrender means stop resisting. It means give up. Hand something over to another power or authority. Kumbaga, iyong i-give up na i-surrender mo na ang lahat at tanging siya na lamang ang iyong pinagkakatiwalaan. That's the meaning of surrender. Tulad ng GPS, take note, ang GPS, dito ay nagiging active kapag mayroong signal. But without the signal, hindi ito makareceive. At tulad ng ating kaugalian, at tulad ng mga kabataan, we receive directions only if we stay aligned with God. In what way? Through prayers, worship, and reading the Word of God. Amen ba? Yes, amen. And there is also the life of Jonah. Nandito ko yung aking quiz. Like the life of Jonah. Si Jonah, God told him to go to Nineveh. But, ano yung ginawa niya? Instead not to go to Nineveh, he go to Tarsis. And when he go to Tarsis, ano ang nangyari sa kanya? He faced a storm. Nagkaroon ng bagyo. Wala naman sanang bagyo during that time. Pero dahil kay Jonah, nagkaroon ng bagyo. Nagkaroon ng bagyo. At nang magkaroon ng bagyo, alam nangyari, nagkaroon ng takot ang lahat ng nakasakay sa barkong yaon. Ang katulad sa ating minsan. Pag sinabi sa ating go that way, instead na doon magpunta,
in opposite direction. Sabi ng nanay, anak, pwede bang ang ligawan mo ay si ganito? Kasi siya ay very active sa church. Okay, pag sa lalaki naman, pwede bang kung ako ang kapipiliin, ang gusto kong tanggapin ay ang isang ito. Kasi siya ay mabait. Aktibo din sa iglesia. Subalit nagkakataon na tayong mga kabataan, we insist our own way. Kung sino yung gusto natin. Eh, ma'am, tamad naman yun. Sipag nga sa church, tamad naman yun sa bahay nila. Hindi nga marunong sipag na kahoy. Baka pag kami ang nagsama, ako pa ang magsibak na kahoy. Ako pa ang maghanap buhay. So sometimes gano'n, may mga pagkakataon, may ini-insist ang ating mga magulang sa atin. Hindi naman tayo kinokontrol, pero binaligan tayo ng paalala. But we resist. Instead to obey, we resist. Katulad kay Jonah, sa halip na siya ay sumunod. Sa sinabi ng Diyos, go to Nineveh, he go to Tarsus. And in their way, ano ang nangyari sa kanya? He faced the bagyo, a storm. At ayon sa pagsasapalaran, na that time, natagpuan na ang may kasalanan kaya nagkaroon ng bagyo doon sa loob ng barko, doon sa situation na yon, ay because of sila? Yes, because of Jonah, kaya nagkaroon ng bagyo. So, anong ginawa nila? Inunload nila yung barko para kumaan at na hindi mawasak ang barko kanilang sinasakyan. They unload, pero kahit inunload na nila, nandun pa rin ang bagyo. Why? Because the problem is still there in the boat. Minsan sa ating mga samahan, pagkakaroon ng gulo. Pero praise God, hindi tayo ang dahilan. Amen? Hindi tayo ang dahilan. Hindi katulad ni Jonah, nagkaroon ng bagyo because of him. So, anong sabi nung kapitan ng barko? Lord, sorry. Huwag mong singilin sa amin ang dugo ng taong ito at kanilang inihagis si Jonah sa barko. Some of us today are like Jonah. Kapag walang surrender life, misalign kay Lord. Tama? Are you agree? Amen. Because alignment requires surrender. Kailangan isurrender natin ang ating mga buhay sa Panginoon nang tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Sometimes, sabi nga, God told us to forgive, but we refuse. Sa ating ginawang kabalaan, nagkakaroon minsan ng tampuhan, but we need to forgive. Don't refuse kung may panawagan ng pagsisisi sa ating mga pagkukulang sa bawat isa. Amen! Pasensya lang po at ang senior ay every time na mag-speak, I need water. Ito po ang aking lakas mula sa Panginoon. Okay, kung kayo medyo parang binabalas na, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Alignment requires surrender. Ngayong gabi, kung hindi natin isusurrender ang ating mga buhay sa Panginoon at hindi ang kalooban ng Diyos ang ating gagawin, magkakaroon ng storm sa ating mga buhay, like Jonah. To avoid this storm, let's follow the will of God. Amen. Praise God. Sabi nga, alignment starts when we say, yes, Lord, not my will, but your will. Kalooban ng Panginoon ang aming susunod.
begins with surrender. Hindi magkakaroon ng total alignment to the Lord kung hindi tayo magsusurrender ng ating mga buhay. You cannot align with God while insisting your own way. Praise God. So, who wants to align his life for the Lord? Sino ang nais na sumunod at magpa-align sa Panginoon ngayong gabi? Hallelujah! We need to align our life to the Lord. Don't insist your own way. Next, alignment requires correction. In our verse, in all your ways, submit to Him. Okay. When we say submit, meaning you present something for review. Kaya pag nag-submit, if it is for review, this is subject for correction. Kasi nga, isasubmit mo siya. Isasubmit natin sa Panginoon. Even in another way, kapag nag-submit ka, please, I submit this document. And then, i-check. Subject for review. And if it is for review, subject for correction. And that is the meaning of alignment. Alignment requires surrender. Alignment requires correction. Praise God. Think the life of David. Sino nakakatanda ng buhay ni David? Hindi si David and Goliath, ha? It is David and Nathan naman. We are speaking of David and Nathan. If you still remember, si David, the king of Israel. Kasalukuyang nasa laban in the 2 Samuel chapter 11. Kasalukuyang nasa laban yung kanyang mga kasamahan. Ang ginawa ni David, umuwi siya sa kanilang bahay at nagpahilay-hilay. At habang siya napapahilay-hilay, may nakita siyang magandang young people na babae. Yan. At alam niyo, ang hari, that time, kapag nagustuhan niya, kukulin niya. So, pinatawag niya yung asawa ni Uriah. No? Si Bathsheba. To make the story short, sinipingan niya. After a month, bumalik yung si Bathsheba at buntis. Para mapagtakpan yung kasalanan ni David, nasa laban si Uriah, no? Yung asawa ni Bathsheba, pinatawag niya. At ginawa niya ng paraan na umuwi sa kanilang bahay upang sipingan ng kanyang asawa si Bathsheba. So, balik, yung asawa ni Bathsheba ay hindi napunta. Ang ginawa ni David, para uling mapagtakpan yung kanyang pagkakamali, inutusan niya yung kanyang isang tauhan na yung asawa ni Bathsheba ang ilagay na manguna sa pakikipaglaban. And what happened? Namatay ang asawa ni Bathsheba. At pinatawag na niya na tuloy ang naging asawa si Bathsheba. Noong panahon na yung mga aming asawa ang isang hari. So si David that time ay maraming asawa. Then, the chapter 12 ng 2 Samuel, doon makikita natin na ni-review ni Nathan, isang propeta, si David. Alam sabi niya, mayroong isang mayaman at isang mahirap. Ang mayaman ay maraming alagang tupa. Pero, nung mayroong travelers na dumating, ang kinuhang inihanda para doon sa traveler ay yung nag-iisang tupa ng mahirap. Nagalit si David nung malaman niya na ginawa ito ng isang mayaman sa isang mahirap. Ang sabi ni Nathan,
You are not. Ikaw ang lalaking yan. Ano ang naramdaman ni David? Kinorek siya ni Nathan. Nakumbikta itong si David. Bagamat siya ay isang leader, may mataas na posisyon, subalit, he chose to admit the correction than to refuse. Amen. Isang napakagandang katangian ng isang leader na kahit siya ay nasa posisyon, pero nung siya i-rebuke ng Word of God, tinanggap niya at nagsisi sa harapan ng Panginoon. Tinanggap niya ang correction ng isang ordinary na si Nathan. Young people, are you ready to accept the correction from your pastor? Praise God. Are you ready to accept the correction of the camper leaders? Or the staff, all the committees in this camp. Are you ready? Are you willing? Yes, we need to accept the correction because it is for our growth and improvement. It is Nathan who correct David. Yes, nakakatuwa. Kaya nga doon sa Psalms 51, dahil tinanggap ni David ang ginawa niyang pagkakamali. He is the author of the song, Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Hindi po ang puso niya at tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Young people, we need correction for us to improve. Kaya nga sa mga kagaya natin, huwag nating hayaang patuloy na mamuhay sa pagkakamali, katulad ni David, na nais niyang pagtakpan yung kanyang pagkakamali. But praise God, may isang malakas ang loob. Merong isang Nathan na inilagay ang Panginoon upang pagsisihan ni David ang kanyang ginawang kasalanan. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Napakagandang halimbawa ng ating Bible story. Napakagandang halimbawa na tularan ng mga leader, ng mga young leaders natin. Even na tayo ay nasa posisyon, but we are willing to accept the correction from the Lord. Maybe our God is correcting our attitudes. May mga pagkakataon yung ating mga kilos, yung ating mga pag-ugali, ang ating mga magulang, tayo ay kanilang kinokorek. Accept it with humility. He is correcting our relationship. Kumusta ang ating mga relationship sa ating mga magulang? Okay pa ba? Sa ating mga kapwa mananampalataya at mga young people sa ibang church, sa ating church, praise God, ang inyong presensya ay nagpapatunay that you have a good relationship with one another. Amen. Palpakan natin si Lord. Hallelujah. Correct niya ang ating mga priorities. God is correcting our decisions too. Kung sa palagay mo, sa iyong desisyon, tinanggap mo yung tawag nila ngayong jowa mo. Pero napapansin mo habang nagtatagal, parang hindi siya ang God's will sa'yo. Pinaalalahanan ka ng inyong pastor, this is the standard ng pagkuha ng jowa. Kailangan siya ay baptized na, kasama mo sa church.
Eh, paano ini-insist mo yung sarili mo, babaguhin din siya ng Panginoon pag kami ay mag-asawa na. You are insisting your own. Beware, katulad ng nangyari kay Jonah, you will face a storm. Hallelujah! So this is what happened. God is correcting us, but correction is not a punishment. Amen? It is love. Sabi nga ng Hebrews 12:6. Anong sabi niya? Hallelujah! Anong sabi na dito? Will you please? Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. God discipline the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Oh yes, Jesus, mabuti ang Panginoon. So that is, if God is correcting you today, it means He is aligning you for something greater. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, God is preparing you for a greater purpose. Sabihin mo sa kanan, sabihin mo sa kaliwa, sabihin mo sa harap at sa likod. And claim it. Amen. Claim it. If God is correcting you with the Word of God, with advices of your pastors and elders, parents, accept it because God is aligning you and prepare for a greater purpose. Next, para malapit na mag 30 minutes. Alignment leads to direction and stability. Diretso mo nga rin. Pakita mo na. May climb line. Nasaan ako niya? Okay. Nakakita na kayo ng climb line? Yung hulog. Yung ginagamit ng karpintero. Nakakita na kayo ng hulog? Yes. Yung hulog, it is a tool consisting of a string and a metal weight used to ensure that a wall, post, and other structure are perfectly vertical. Naka-align. Ginagamit yun. Kapag straight, nasa hulog. Pero pag hindi straight, wala sa hulog. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nasa hulog ka pa ba? Yun ang the best na ginagamit ng mga karpintero upang kahit sila magpatayo ng mga building na matataas, they assure na ito ay stable at straight. Dahil kung hindi, may tendency na crooked yung building. Na kung tingnan mo maaaring maganda, but it is the plan line na magsasabi that it is straight. Para din yan sa relationship kasi. Pag wala sa hulog, ang buhay na wala sa hulog, sabi nga, tabingi ang lakad kay Lord. Kaya UFY, you want your life approved? Gusto ba niyo maging approved ang buhay niyo sa Panginoon? Yes. Submit and align to the Lord. Gumamit ng hulog. Huwag yung hulog ang nagsasabi kung diretso o tama ang ating lakad. Even the Bible, gumamit siya ng timeline. No? In our Bible plans, builder use also a plan line to test the stability of a wall. Makikita natin doon, God has a plan line. In Amos 7 chapter
7 verse hanggang 8, ipinakita ng Panginoon ang buhay ng mga tao sa panahon ni Amos. Magaganda ang bahay, magaganda ang building. But ipinakita ng Diyos ang timeline. Kasi alam niya na although ang mga tao, even sila ay mayayaman, although sila ay mayayaman, may mga kaya, may mga pinag-aralan, but their life is not in the proper hulog. Wala sa hulog. Spiritually, God has a plan. Plan. Not for the building, but for our character, for our spiritual directions. Hallelujah! Imagine, tingnan nyo ang isang building na may magagandang mga paintings, may mga elegant furnitures, paint, expensive, design na mga moderno, but is slightly crooked kung hindi ginamitan ng limelight. And sometimes, our lives look beautiful outside, but inside, we have hide main sin. May mga pagkakataong nakikita natin na parang okay ang ating mga buhay. Subalit, ang Diyos ang nakababati if we are vertically straight in the Lord. We need alignment, and alignment leads to direction. Kasi sabi nga niya doon, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will direct your path. Kung sa tingin natin, tayo ay naka-align, only God can know if you are aligned in the Lord. Because God has a standard. For the Word of God, sabi nga dito sa Romans 12:2, do not conform to this pattern of the world. Huwag natin hayaang makiayon sa takbo ng sanlibutan. Yes, sa palagay natin, tayo ay tama, subalit sa ating mga hakbang, paminsan-minsan, tayo ay sumasablay. Hallelujah! Maybe outwardly, sabi nga dito, everything looks okay. You attended church, you sing worship songs, you smile at people, but secretly, your prayer is weak. Your passion is dying. And your compromising is growing. Bitterness is hidden in our hearts. So tayo lang mga young people ang nakababatid if we are aligned to God. Hallelujah! God sees beyond appearances. Nakikita niya ang ating mga pagkakamali. Nakikita niya kung tayo totoong naka-align. Kaya natin itago. Maaaring nakalitin tayo sa bawat isa. But deep inside, meron tayong kani-kaniyang mga suliranin. At ang mga suliranin yun ang nagiging daan na humiwalay tayo sa Panginoon at nagkakasala sa bawat isa. The Hebrews 4:12 nagsasabi, the Word of God exposes things we try to hide. Because the Word of God is alive and active. Na maaaring sa pagkakataong ito, naririnig ninyo ang salita ng Diyos while listening to the preaching, and suddenly you convicted. It is the Holy Spirit holding the blind, touching your heart. Kung sa mga pagkakataong ito, nararamdaman ninyo na kayo ay kinakausap ng Diyos, it is the Holy Spirit of the Lord using as His blind tonight. God uses His Word to examine you, to correct you, not
not to shame you, but to strengthen us, to restore us, and to align our lives according to His will. Hallelujah! Kaya ngayong gabi, merong tatlong bagay tayong na-consider in that verse. Ano nga ang una? Alignment requires surrender. Let's surrender our life to God. Number 2, alignment requires correction. And number 3, alignment leads to direction and stability. Are you willing to align and submit to God's will tonight? Hallelujah. Praise God. And for the conclusion, a life is like out of alignment today can become dangerously broken tomorrow. Kung sa palagay natin, sa panahon ito, we have appeared, seen. Maybe it will become dangerously broken tomorrow. A building aligned properly can survive storms, earthquake, and pressures. Yes. Kapag ang ating mga pananampalataya ay nakatayong matibay, we can survive storms, earthquake, and pressures. Likewise, a life aligned with God can stand through trials, temptation, and uncertainties. Praise God. Remember, young people, alignment is not about perfection. It's about positioning our heart to God. Hallelujah. It is about positioning our heart to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is our compass. Aligned with God and point to Jesus. Like a compass always point north, your life will never be lost. If we look unto the King of Kings, the Lord of Lords, the author and finisher of our faith, and that is Jesus. Amen. Hallelujah. At naniniwala ako ngayong gabi, we start to align our life to the Lord. Meron bang nais mag-align ang kanilang buhay para sa Panginoon? They want to submit and align their life to the Lord. For the reflection to life. Everybody, let's read. Amen. So ngayon pong gabi, sa mensahe ng Diyos na ating narinig, what areas of your life is out of alignment tonight? Kung meron man, ikaw lang ang makapawag. Is your heart aligned with God, with God's purpose? And number 3, are you allowing God to hold the bloodline over your life? Praise God. Yan po ang katanungan na iiwan ko sa bawat mga kabataan upang sa inyong pag-uwi sa inyong mga quarters. Reflect for the Word of God.
Maaari po lahat ay tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Let's align, let's submit our life to God. Pwede ba umawit muna tayo before we end? May I request our worship leaders to sing the song. Worship leaders, please. Worship leaders. Yung nanonood din, hindi sumama. And sing the song, Come, Holy Spirit, fall on me now. Nice and then. At habang inaawit po natin ang awit na ito, let's reflect in the word of God. As you surrender your life to the Lord, as you accept the Word of God, alam mo, ang salita ng Diyos ay ito yung magpapatibay sa bawat isa, magbibigay ng kalakasan at tagumpay sa inyo bilang mga kabataan. Father in heaven, we thank you so much, Lord, for your word we hear tonight, Lord. Thank you for your servant, Lord, who preached your word, God, who told us, Lord, upang nasa tamang alignment po ang bawat isa. It requires surrender, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay ang buhay ng bawat isa ay dapat nakasurrender sa inyo, Panginoon. Bilang pagtanggap ng anumang kalooban mo ang siyang magawa ng bawat isa, Lord. Thy will be done. Lord, thank you so much, God. At dalayan po namin na ang mga salita nito ay hindi makakalimutan ng sino man na nakarinig, especially for these young people, Panginoon, sa pag-uwi nila sa kanilang mga designated places, Lord,
sa kanilang mga church, sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Ito'y magiging baon-baon po nilang Diyos at kung saan na sila pupunta, Panginoon, Lord. Thank you so much, Lord, and we pray to bless your servant, Lord, who preach your word tonight, and also these people, Panginoon. Salamat po, Lord, at alam mo, Panginoon, na ang iyong biyang pagpapala ay sumasagana na sa bawat isa. Kaya tubos ko rin ito ulit ng pasalamat, Panginoon, sa gabi ito, Lord, kaya ang mga kapatid ko, Lord, ay amin po patuloy na kaya talaga sa inyo, sa araw nito, sa gabi nito, sa pangalan ng Ama ng Anak at sa Holy Espiritu. Amen. Thank you so much. Once again, good night. And God bless everyone. Thank you so much, Pastor Lorna Dion. We request our speaker, Pastor Lorna. She will be joined by our District Youth President, our NAM Director, and our District Supervisor for the awarding of plaque and token of appreciation. This time, we'd like to take a moment to recognize and appreciate tonight's speaker. Allow me first to read the content of the certificate of the plaque of appreciation. This plaque of appreciation is proudly presented to Pastor Lorna S. Guru, for serving as speaker during the ORM District Youth Camp held at the Barangay National High School, May 18 to 21, 2026, with the theme Merge, Bound by Purpose. Your inspiring message and valuable insights that greatly encourage and strengthen our youth in the faith and purpose. Your presence and dedication are deeply appreciated. During the 3 day of May 2026, signed by our ORMDFI President, Sister Elizabeth M. Casinero, our camp director, Reverend Gopal G. Nad, and our district supervisor, Reverend J. B. Molanco. Once again, let's give a big hand for our young speaker, Pastor Lorna S. Guru. At this time, I will request our President, Sister Elizabeth, for further announcements and for the information. Okay, once again, good evening everyone. Session ko sa boses ko. Ayun, naiintindihan ko naman ako ano. Ayan, so, let me take this moment para i-introduce first sa inyo ang ating camp staff and committee kasi hindi magiging successful or walang camp, youth camp this day or this week without the camp staff and committee. Ano po? So, let me start with our camp director. At kapag tinawag ko po ang staff ay please po mag-proceed po dito sa harap. Ano po? Para makilala po tayo ng mga campers para malaman po nila kung kanino po lalapit. Ano po? So let's start with our camp director. No other than Reverend Lothar Knight. So siya po ang head ng committee ng camp this year 2026. And of course, yours truly, I am His President, your UFY President. Next, let's proceed with the Budget and Finance team, headed by Sister Eloisa May Kimball. And the members are Queen Bailey, Colin Mabelcante, Kristen Joyce Dionsio. So sila po ang malawak na kabilahan ng ating camp. So lahat ng registration ninyo ay na-receive nila. Ano po? And let's proceed with Secretariat. So headed by Sister Eleanor Aguilera. And the members are Joyce Gayon, Sister Joyce, Sister Jennifer Morgan, Sister Marjorie Simoy, Sister Josie Guadon, Sister Joyce, tawag na po, Sister Joyce. So sila po ang ating secretariat. All the records that we have ay hawak po nila. No, sa mga records po yan, ang may hawak po ang ating secretariat.
Next, let's proceed with the multimedia team headed by Brother Kid Morante. The members are Emmanuel Camacho, Deviance Vilena, Jason Gasilo, AJ Pascual, Dea Marazol, Nicole Carandang, Jer Cabicente, Jurik Mecca, Mitch Mogar, Elisha Agon, Riza Ladisho, Jessa Bacurdo, Zaira Ferreira, Hyrie Anorica, and Elijah Gano. So lahat po ng mga pictures, videos, ay sila po ang nag-take or nag-capture. So once na nakita niyo sila, ay pakisuot ang maganda ng ngiti. Sila ang taga-pitik sa buong kampo natin. Next, present po tayo sa ating music team. Ang ating music team, headed by Sister Shinaina Gabalo. The members are Meshet Belin, Joyce Gadon, John Philip Padriquilan, Icame Aquino, Shane Carlo Gatos, Emmanuel Marcelo, Dimson Aquino, Jake Milinar, Jeff D. Galario, Christian Poste, and Joshua Gonzalez. Now, let's proceed with the fellowship coordinators. Sila po ang magpapacilitate ng lahat ng activities, outdoor, yan lang po ay survival activities, team building, and treasure hunting. So, the coordinators are Brother Onel Corpus, Pastor Joseph Castillo, and Brother Ian Rosario. The members are Brother Junel Santuyo, Titus Padriquilan, Brother Romar Cabillo, Brother Joel Evangelio, John Carlo Gala, Zosimo Espado, Brother Romeo Esteban, Leo Bach Francia, Mark Ian Rosario, Mean Calibara, Brother DJ Casado, and Sister Paisley Capillo. Yan, so sila po magpapacilitate ng lahat ng laro sa lahat ng duration na ating camp. Now, proceed po tayo sa ating security. So, our security team headed by Brother Nahong Capillo. So, salamat po sa collab ng mga tatay ng ating district UFM president. And the members are Brother Omar Capillo, Brother Joel Evangelio, Brother Chrysler Capillo, Brother Levi Colenia, and Brother Bo Gancham. And now, proceed po tayo sa ating mga MC, mga nagagandahang boses, kanina narinig ninyo, headed by Brother Joral Banay, Sister Rhea Pedrosa, Brother John Patron, Brother Jones, and Brother Nehemiah Mignon. And now, proceed po tayo sa talent coordinator. So sa lahat ng talent contest, sila po ang magpapacilitate. They are Joran Banay, Emmanuel Marcelo, and Brother Sam Bello. Yan. So sila po yung magkahala sa pag-facilitate ng ating contest. Now, let's proceed sa medics. So kapag may mga kailangan po kayo, kapag may masakit po sa inyo, huwag lang po isakit sa bulsa, ay kaya pong gamutin ng ating medics. Headed by Pastora Ren, Hazel Lasit, Irish Capillo, Joshua Cabalot, and Kylie Francisco. So hanapin lang po yung sila. And for our sounds, headed by our Brother RB Limatula. Ayan po, sa kaya RB. Nandiyan sa gilid. RB. Yan, para makita po kayo. Next, for our physical arrangement, itong ayos po ng ating stage and hall ay arranged by Brother Chris Tibio and Brother DJ Gascado. And last, but definitely not the least, our merch, yung mga suot-suot po natin na IDs,
other merch at yung mga captured po na susutin natin for the third day. Ang may gawa po nun, ay walang iba kundi si Brother Romeo Esteban. Ang binubuo ng Comstock. So, palakpakan po natin muli sila. And then, we want to be successful. We want to without the Comstock committee and the working committee. So, salamat po. To God be the glory sa buhay po ng ating mga Comstock. So, picture taking muna. Kaya ba? Point. Side, ganun o. Yan. Waki. So much for Okay, and please allow me a few minutes for a few reminders. Paalala po sa lahat ng campers. First of all, paki-observe po ang ating proper waste management. Ang school po ng National High School ay strict pagdating po sa ating mga basura. So lahat po ng classroom, lahat ng partners na ginagamit natin, ay dapat properly segregated ang ating mga basura. Nabubulok, pinabubulok, at recyclable. At the same time, additional, lahat po ng ating leftovers ay pag-ipon at may area po tayo kung saan pwedeng itapon lahat ng leftover foods. Doon po sa area kung saan, kung makikita nyo bukas, nakalagay po na signage doon, sa pagitan po ng Amazing Grace Division Quarters and the Shalom Quarters, doon po sa puno ng mga saging. And meron din po nakaabang doon ng mga timba kung saan pwedeng ilagay yung mga leftovers. Okay, next po na reminders is conserve power consumption. So, napansin ko, no, ang ating mga classroom, iniwan po natin bukas lahat ng ilaw. So, pag-conserve po ang ating power. Ano po? Energy, no? Baka mag-run out lalo kasi sobra tayo mag-consume ng power. Okay po? So, kapag aalis po tayo, make sure patay ang electric fan, patay ang ilaw.
may umiikot naman po na security to secure your quarters. Pakisara lang ang pinto bago po kayo umalis. Next is conserve water consumption. So ang water po natin, I'm not sure kung magiging sufficient po siya to supply sa buong quarters. Kaya po, paki-conserve po lang maayos. Huwag po hayaan nakabukas ng ang tipo, apaw-apaw na ang tubig. So, paki-conserve po yun at reminder din sa bawat campers na mag-ipon na tubig. Okay, next one is regarding sa registration natin, lalo na po sa mga on-site na nag-register. So, ang ating pong uniform, yung cap shirt is limited lang. Ano po, kaya hindi namin masusupply lahat ng mga nag-register ngayon ng on-site na maibibigay yung t-shirt. So, you have the choice, an option, pwede nyo pong bawiin yung registration na 500 kung ayaw nyo pong, kung hindi po kayo mabibigyan ng cap shirt. Pero mayroon po kaming offer sa inyo na magkakaroon po kami ng pre-order, matatanggap niyo po yung camp shirt after the camp. So it is your choice kung i-avail nyo pa rin po. So lumapit naman po kayo sa ating secretariat team and finance para mapag-usapan po yung gano'ng bagay. So limited lang po kasi yung ating shirt na na-produce. Okay, next is, so merch po natin is meron mga nag-avail po ng online merch. So, paki-claim po within tomorrow. Kapag hindi ko na claim yung mga merch na in-order nyo online, ay ibibigay po namin sa iba. Okay po? So, lahat po ng mga merch natin, makikita nyo po doon sa registration area, malapit po sa room ng ating camp staff. So, para malaman ninyo kung saan yun, use our vicinity map na posted sa bawat classroom para malaman ninyo kung saan po yung area ninyo. Okay, and another reminder is yung paglabas po ng camp venue. Bawal po lumabas lahat ng campers without any valid reasons. So, kapag lalabas po, we must use the gate pass. Doon naka-indicate ang ating name, our church, the division, and the reason bakit po kayo lalabas. And it must be signed by the pastor, local church pastor, or your division president. No, kapag wala pong perma, at dinaya po ninyo ang perma, doon sa gate pass, so kung anong tribe ka, it will be cost a demerit point. Okay? And kapag may valid resource naman po, yun, pakibigay po doon sa naka-assign sa gate. Sa security and yung finance and secretary team na-assign po doon sa gate, may area po doon sila, may table po doon. Okay? And next reminder is, be on time. So, pasensya po sa lahat kanina, no, due to power interruption, no, na nagkaroon ng delay ang ating pag-start ng ating opening. So, bukas, mag-awit tayo, maging on time po tayo sa bawat activities na gagawin. And makikita niyo naman po sa likod ng inyong ID, lahat ng mga activities. No, and last one, suot po lagi ng ID. So kapag wala pong ID, lagi po yung mag-cause ng demerit points sa tribe ninyo. Okay, so that's all. Thank you very much.